Pag namulyo, nako, pag may matigas, hirap kainin. Pwede malagay sa munggo, kaya lang mas masarap yung nandun yung chicharon. Tatatakpan ang mukha, oh. Sakop. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Yan. Nakikita po ninyo isang alamat na naman. Giant chicharon. Recipe at mukbang po tayo ngayon. O, diba? Napakaganda na resulta. Kahit rumolyo siya, crispy pa rin. Tara, samahan po ninyo sa recipe. Mukbang po, paka-fast forward na lang po. Yan, nagpakulo po ako ng balat ng baboy. Kailangan po malambot na malambot. Pinatulo ko po muna itong mabuti. Kailangan tulong-tulo bago ko po hilera po dito sa baking sheet sa ilalim sa ibabaw ng tray. Lagay nyo po sa tray. Depende po sa inyo kung paano nyo po patutuyuin ang balat po ng baboy para gawin po natin chicharon. Pinakuluan ko lang po yun sa asin, paminta at konting vetchin. Depende po sa inyo maglalagay yung vetchin o hindi, konti lang po. Ayan, nung natapos ko pong pakuluan, pinalamig ko po muna at nilagay ko po ito sa oven ng 100 degrees Celsius, mga 4 to 5 hours. 100 degrees Celsius po, kailangan po ganyan na maging itsura. O, diba? Halos kailangan po talaga matigas, walang malambot po na parte. Palamigin lang po natin to bago po natin iprito. Kung atat na kayo, para lang medyo ko pong foil sa ilalim para mas mabilis lumamig, diba? Anis tayo maghintay. Yan. Ayan po. Kailangan po tuyo at matigas. Okay na po itong ating ichichicharon. At yung mantika po dapat medium high heat. Huwag po naman siya sobrang init kasi masusunog yung chicharon. Ganyan po talaga itsura po ng wok po na yan. Galing France. Dalawang materials po yan ginamit. Habang tumatayo po umitim, lalong gumaganda. Ang tatak po niya ay, kung babasahin de Bayer. Ito, hindi ko po alam kung ano pag-pronounce de Bayer o de Bayer. Siyempre France ba? Mga ganun. Correct na lang po. Sana po natin magprito. Try ko po muna. May kapraso po ditong taba. Hindi pa mainit yung mantika. Hindi pa nagre-react. Alam ko na kung bakit hindi nagre-react tong taba. Kasi nga panilagyan natin sa oven. Nag-release na siya ng mantika. So itry natin itong may balat na. Hindi magre-react. Hindi pa rin ba mainit? Mainit na. Yan. Nagre-react na. Tingnan natin. Ayun, nagre-react na pala. Ayun. Kailangan ko talaga yung nahalo-halo para lumorbo. Kaya lang di pa siya masyadong mainit. O tama na. Hindi ko ito nanguya, ibig sabihin gagamitin ko na lang sa munggo. Walang pa sa init yung mantika. Subukan uli natin, mas mainit na pag ganyan naman. Pag lumobo, saka ko haluin. Yun. Yun, mas maganda na. Yun, mas maganda. Chicharon na. Kailangan po balik-balik na rin para hindi masunog.
Hindi ako po kasi masunog. Saka even o pantay po yung pagkakaluto. Ang ganda na ng resulta. Ang pangatlo. Wala natin lumobo bago kaluin. Kung tingnan na pag lumalobo, no? Datal pa ganito para mas maganda yun. Tapos lubog-lubog ng bagya para mas lumobo yun. Pabalik na rin yun. Mas maganda kasi mas mainit na yung mantika. Yan, dito na po tayo sa malaki, sa pinakahigante. Dahan-dahanin ko po. Para hindi bumaluktot. Baliktad. Kontrolin po. Kasi rorolyo po yan eh. At least kung rumolyo man, luto na yung dulo, di ba? Yan. Di ba? Nagmukhang ice cream cone. Yan po talaga ginagalaw. Ganda na itsura. Tapos yung balat dito, yung umikot. Yun, para umalsa. Paano po pag wala lang crispy? Dapat ganito po tunog. Yan. Yung haras na dudurog na. Pag walang tunog, ano po dito ito? Yun. Hindi pa malutong yun. Ganun po yun. Yan. Malsa na. Okay na po ito. At etong huli. Ako, napakainit na ng mantika. Kailangan talaga ginalagalaw-galaw. Kasi pag nag-stay, nasusunog agad. Ito naman, control ko. Yan, kailangan po wag rumolyo. Pag rumolyo, nako, pag may matigas, hirap kainin. Pwede naman yung sa sumunggo, kaya lang mas masarap yung na-enjoy yung chicharon. O, diba? Tahan ko muna. Ganun din gumamit ng tong para yung mga hindi na lulublob sa mantika. O, diba? Mga ayos po ninyo. Mas mahabang tong dapat ang gamitin po. Huwag niyo pong gayahin yung kabatugan ko. Yan. Ready na po yan. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat po sa Panginoon. Nagsama-sama na naman po tayo. Buko po inspired by F4. Lalo na si daming susumpa sa akin. Bago gusto po salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pinabilig niyo po sa amin sa araw na to.
Maraming salamat po sa karunungan hindi lang po yung na magaling po sa libro, kundi po yung pakikipagkapwa-tao, pakikasama na hindi po nang-aabuso, Panginoon. Tawag yung bawat isa po na may pinagdadaanan, may problema, may sakit ay gumaling po. Pakigabay po kaming lahat, lalo na po yung uuwi po sa kanilang pamilya, iligtas po lahat yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo at sa kanilang Jesus. Sana po natin. Ay, so, marami po kasi nagtatanong, Kuya, ano ba yung ginagamit yung sinasabing spice vinegar? Ito po hindi promotion Hulaan nyo lang po kung ano ginagamit ko. Hindi ko pakikita. Hindi naman tayo nakakuha kahit man lang isang bote. Sarap po ito Maraming sili. Yan. Maraming sili. Ito. Hirap lang kuhanin ng sili nito. Ganda. Ay, bumalik. Okay na nga. Sarap kasing sili nito Ito ginagawa ng papa ko pag gustong kunin yung sili. Ayaw naman, milalim. May iba ko lang. Ayaw talaga. Yan na nga tayo. So, tabi ko na ito. Kung mag-scrubber pa. Shot po tayo ngayon. Shot. Totoma tayo. Minsan, relax. Alcohol din po, kailangan din po ng katawan po natin. Hindi naman kailangan araw-araw o to the max. Kaya nga sinasabi, di ba? Drink moderately. Hinay-hinay lang. Meron po dito beer. Hindi po pinapromoto Radegas. Tingnan po natin. Yun. Mapaw ko. Sarap. Ito yung gusto ko sa beer. The bitterness is there. Of course, it's natural. There's a sweetness and a little bit spiciness. It is spice, beer, and a little bit sweet. Ito unahin ko to. Diba? Tatatakpan na ang mukha ko. Ganyan ang malutong na chichaw. Dapat ganyan pag ginanon. Hindi yung parang nakikipaglaban sa digmaan pag ginanon. So, sana pwede makita yung sausawan ko. Sarap. Ito yung masarap na pulutan, lalo na sa sembot. Tsaka sa mga hard drinks. Malasa at malinamnam. Wala, kala ko ba pulutan? Ginawa mo ng kanin yung chicharon.
I heard you. Pag meron po kayong kainuman, nung kabataan ko, yung cute pa ako kasi ngayon eh, siyempre yung bangis, gift po ito eh. Nag-i-evolve po yan. Hindi lahat ng cute, pag naging young adult na tulad ko, bumabangis. Di ba? Yung mga crush nyo nung high school, sa elementary, ano pa rin ba itsura? Kamusta inyo? Yung kabataan ko pag nagiinuman po eh. Ako malakas ang mamulutan lang, pakialam. Konti lang uminom, pero yung pulutan nun. Hindi po kami uminom na sagad. No? Nabanggit ko po kasi di ba na kumain tayo ng prime steak sa red wine. Naabuso ko eh. At sa inuman. Pag medyo tipsy ko, naabuso po ko. Abuso ko ng mga chika babes na maluwag ang tirantes ng bra. Ito ganda po ako sa ngayon pag uminom. Kasi tagal-tagal ko na yung uminom. Hindi pa talaga ako uminom. Nagiging tipsy agad ako. Napilis pong malasing. Kapag ayayin naman ang inom, halimbawa na inaya niya akong inom, magsipilyo naman kayo. Sabi talaga. Hindi dahil sa abusuhin niyo ako, hindi. Siyempre, isa lang yung baso, tagay-tagay, di ba? Ngayon, hindi na po uso yung kanya-kanyang baso na rin. Ito, hinahanap ko yan. Ito. Yung unang sinalang natin na hindi medyo umalasa. Hindi natin malutong. Mas gusto ko ito kasi ito sobrang lutong. Ito may konting kunat. May konting tigas. Hindi pala konti. Inaalog na yung bukilya sa utak. Maganda po talaga may suka. Dahil yung fats. Nalilinis sa bituka nyo. Huwag nyo naman tunggayin yung inom yung suka. Pwede sa inyo, di ba? Baka naman magka-anemia kayo. Mas napipil ko to. Challenging mo. Ano po dyan, tutulungan ko po kayo ng teknika. Payo may inaman. Yung hindi yung tumador ng yung luwag. Luwag sinturon. Ibig sabihin hanggang may inom pa rin. Bago inom kayo, daanin sa kwento. Kwento. Kaya kayong baso. Di ba kanyang baso? Kunyari, may kakwento hindi ka usap nyo. Mas-chat kayo. Tapos yung baso nyo, hindi naman nababawasan. Kunyari, hindi na po. Tapos kunyari, nagsasalim kayo sa picture. Paunti-unti lang. Ganun. Ginagawa ko yun.
Kasi ako madalas maglibre. Para magtipid. Kinakabahan ka kasi. Kinakabahan mo na ako. Baka nakaubos na isang case ng bira. Okay ng gin. Tapos, mag-invite kayo hindi mahilig sa maanghang. Tapos serve nyo maanghang. O, di ba? Siyempre nakikilala niya mga inuman niya, mga kaibigan niya, pinsalan niya. Minsan sinasabi na, ayaw nila agad ng pulutan. Kapag gusto niyo sila mga inuman, sabi niyo ayaw nila ng pulutan. Alam niyo to? Parang bangnit siya. May konting lasa na lechon. Siguro yung pagkakalagay natin sa oven. Dahil lechon kasi bago natin chicharon. Kaya sana po ay narinig yung mga kabuhay. Meron po kasi itong bintangan na saka yung pinto sa terrace na bagya. Ayaw ko narinig yung ingay. Napipilter naman po yung audio eh. Minsan audible eh. Minsan parang dito lang po sa loob ng bahay yung tunog. Ganyan po kasi pag tahimik. Yan po kasi umuulan. Di ba nag-expo ko ng terrace? Pagod ako. Kahapon. Kaya, sabi ko gusto ko na chicharon bukas. Dahil ako, nakapasok. Nakasandas yung pinto eh. Sarap. Tagal ko rin hindi nakakain ng chicharon. When was the last time? Tagal na rin. Pag gumagawa po dito nasa ibang bansa po kayo, lagay niyo po sa freezer. Alam po ninyo, wala ako sasabihin ko. Ayan, sundin dyan po yung recipe ha. Hindi po kayo magkakamali. Yung mga sinabi ko, definite. Lalo na nasa ibang bansa kayo na ngayon mag-winter, autumn na, di ba? Gusto nyo gumawa sa tiyan. Siyempre sa Pilipinas, may bulat sa araw, di ba? Ay, maulan sa Pilipinas. Wala kang oven, patuluin po ninyo. Pabuti. Pwede nyo itapat sa electric pan. Patutuyo din po.
Huwag naman po yung nagpapatuyo kayo ng balat ng baboy sa loob ng bahay, tapos mag-aaya kayo ng kamaritesan. Tapos yung kamaritesan niyo yung kapitbahay, tatapat pa sa electric fan. Di siyempre, lawan niyo tatarasig doon sa balat ng baboy. Hindi matutuyo. Ang matutuyuan din yung kamaritesan niyo. Matutuyuan ng laway. Okay na to. Ito, kinamay ko. Lalagay ko muna siya sa oven ng 50 degrees Celsius. Kasi kinamay ko siyempre may contaminants po yung kamay ko. Carrier, siyempre ng bacteria and other things. Para hindi magkaamag. So set ko yung sa oven sa 50 degrees Celsius. Gawin ko ng 70. Mga lang, 10 minutes okay na. Palalamig ko tapos yung plastic ko, nilalagay sa freezer. Ganyan ang pagkakaluto po natin. One of these days, gagawa ko ng Thai salad. Sarap po ito, tapos may ganito. Ito. May aftertaste talaga siya ng lechon. Parang lechon chicharon po ito. O nga, lechon chicharon. Kasi nalechon ko yung balat eh. Sila lang from this one. Ito, kumuha ko na praso, medyo matigas pa. Gagamitin ko to sa munggo. Tapos dito sa pakbet, ako po. Hindi kita tapon suka. Tatakpan ko na lang. Mahal pa naman ang suka dito. Oh, mahal po, galing Pilipinas. Basta galing Thailand, Vietnam, Southeast Asian, mahal po. Para po, bakit tayo tapos pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaming niyo po sa araw na ito. Naway ang bawat isa po may mapagsaluhan po sa araw-araw. Bakuhasan po ang nagugutom po sa buong mundo. Naway ang problema po ng hindi pagkakaunawaan sa buong mundo ay maging maayos na po, Panginoon. Dahil nahaba po, nadadama yung mga inosente. Sa isang pamilya po naway maging pagkumbaba po lahat, ituro po halagaan po ng respeto at pagmamahal, pagpapakumbaba. Ngayon po bahala po sa amin, sinusukan na po namin sa inyo lahat sa alam ni Jesus. Amen. Para po, maraming salamat na po sa inyong oras nila sa pinilang alabay. Pasalagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang!